Hello world, it's me Doji. Welcome back to my channel. So, on our previous videos guys, pinag-aralan natin yung mga loops, diba? Yung for loop, while loop, tsaka do while. So, pagkatapos nun, ideally, ang pag-aaralan natin ngayon is break and continue statement. Okay? So, bakit mahalaga na mapag-aralan natin tong break and continue pagkatapos ng loop? Kasi guys, every time na gumagamit tayo ng loop, sobrang daming probability na kinakailangan natin gamitin yung break. So, pag hindi natin siya naiintindihan, magkakandaletse-letse yung trabaho natin. So, in this video, pag-aaralan natin, ano ba tong break and continue statement at paano natin siya ginagamit at bakit natin siya kailangan. Okay? So without further ado, umpisa na natin. Open na natin yung mga code editor na gagamitin natin. As you can see mga tol, eto na yung ating code editor. Ayan na rin yung ating boilerplate ng Java. Kung makikita ninyo, andito na rin yung mga definitions natin. So ang pag-aaralan natin today is break and continue statements. Okay? Now, yung break, eto yung kanyang definition. It stops the program. Ini-stop niya yung program. Simple lang. Pag gumamit tayo ng break, tatapusin niya yung program. I-terminate niya, pipigilan niya, i-stop niya. Okay? Pag continue naman, ang ginagawa nito is it skips a step. Okay? Kumbaga, merong part ng instruction na iba-bypass niya o lalaktawan niya. Ganon. Pero hindi siya titigil. Lalaktawan niya lang. Okay? So, mamaya may kita ninyo paano yan. So, sisimulan natin sa break statement. Itong break statements, nakasalubog na natin sa switch case. Pero dito guys, magpo-focus tayo sa kanya lang. Now, itong break statement, pwede natin siyang gamitin kahit sa anong klase ng loop. For loop, while loop, do while. Kayong bahala. Pero para mas madali guys, mas malinis, gagamitin ko siya sa for loop. Okay? Just to give you a visual kung paano natin siya ginagamit at kung ano yung nagiging function niya. Para mapatunayan natin na talagang ini-stop niya yung program. So, for example, meron na akong goal. Gagawa ako ng isang program. Create a program that counts 1 to 5. Yan. So, yan yung gagawin natin. 1 to 5. So, alam niyo na to guys. Paano natin sisimulan pag for loop? So, declare tayo ng for. Tapos, nakalagay yung mga expressions natin. And then, yung kanyang block of codes. Okay? Yan. So, dito sa loob ng for loop, mag-i-initialize tayo ng variable. Integer I. Bigyan natin ng value na 1. Kasi dyan tayo magsisimulang magbilang. Tapos, since 1 to 5 yung goal natin, so, kailangan natin ng condition that will return ng 5 true. So, gagawin natin, si I, hanggat siya ay less than or equals to 5, true yung mangyayari. Tapos, i-increment natin every iteration. Sabihin, every loop, dadagdagan natin ng isa yung value ng I. So, magiging 1, 2, 3. Makukuha natin yung goal natin na 1 to 5. So, every time na magto-true guys yung condition natin, magra-run tong block of codes ng for loop. Ngayon guys, para magamit natin yung break, kailangan natin ng condition. So, maglalagay ako dito guys ng if statement. Okay? Sa loob ng for loop, naglagay ako ng if statement. May sariling condition yan at meron din yan sariling curly braces na magra-run. Okay? Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please wag mo kalimutan i-click yung subscribe button. Kasi habang lumalaki itong community natin, is lalo kami na-inspire na gumawa pa ng marami pang mga simple at madaling intindihin ng mga tutorial sa hinaharap kung loloobin ng Diyos. And in return, gusto ko sana mag-comment ka dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto mong gawa namin ng mga video tutorials. Yun lang naman, balik na tayo sa topic. Okay guys, ang gusto kong ilagay dito, kapag ka, if yung variable na I, pagka yung variable natin na I, eto, di ba 1 siya nung una. Kapag siya ay naging equals na or naging equivalent na siya to 3, or sabihin na lang natin 4. Kapag ka yung I, siya ay equals na sa 4, gusto ko, eto yung gusto kong mag-run. I-break natin or i-stop natin yung program. Pero kung hindi to magto-true, mababypass to, eto yung mangyayari. Magsi-system out tayo dito. System.out, print line, and the statement. Anong ipiprint natin? Ipiprint natin yung variable I, di ba? Para makita natin yung bilang from 1, 2, 3, ganon guys, okay? Pero kapag kayong I is naging equivalent na siya sa 4, mag-i-stop na tayo. So hindi madi-display yung 4 and 5, okay? Kasi sa 4 pa lang mag-i-stop na, so hindi na magpiprint. Nakuha ninyo. So ang magpiprint lang 1 hanggang 3, 1, 2, 3 lang. Even though yung code natin or condition natin is meant to be 1 to 5. Dapat sana 1 to 5 to, 'di ba? Pero dahil naglagay ako ng break statement, ang mangyayari kapag kayong I is naging equals na sa 4, hindi na siya magpiprint. Bakit hindi na magpiprint? Kasi magbe-break na eh. Yun ang magra-run eh. Pag nag-true yung condition na to, magra-run yung break. Nakuha ninyo. Bakit kailangan nating paandarin yung break? To show you guys na talagang ang function ng break is to stop the program, 'di ba? So ano ba ang program natin? Ito yung program natin, no? It is meant to count from 1 to 5. Pero maglalagay ako ng break pagka na-reach na ng I yung number 4. To show you na talagang tinitigil or ini-stop ng break statement ang program. So, i-run natin. Pag ni-run natin to guys, parang ganito yung mangyayari. Sa unang run natin, yung integer, ang value niya is 1. Tapos, i-check niyo sa condition. Yung 1 ba, less than ba sa 5? O, true yan. Ibig sabihin, kung true yan, check muna natin. Si I ba, equals na ba siya sa 4? Hindi pa kasi 1 pa lang. O di bypass to. Anong mangyayari? Ito yung sunod. I-display natin yung value ng I which is 1. Nakuha ninyo. Tapos, saka natin i-increment. Dadagdagan ng isa, magiging 2. Kaya naging 2 na siya, loop tayo ulit
Dahil kasi true yung condition eh. So, si integer ba na may value na 2 sa condition, siya ba ay less than 5? Less than pa rin. So, kung less than yan, check natin ulit. If I is equals to 4, hindi pa kasi 2 pa lang siya eh. O, di bypass na naman to. Eto ngayon yung magra-run. So, ipiprint niya ngayon yung 2. So, on and so forth yan mga tol. Hanggang makarating tayo sa 4. Kapag ka 4 na tayo guys, eto na yung mangyayari. Kunyari, nandito na tayo, pang-apat na to. Si integer I na may value na 4, siya ba ay less than 5? True pa rin yung condition. True yung condition, punta tayo ngayon dito sa if statement. I-check niya ngayon. Si I ba, ang value niya ba is 4? This time, yung condition na to guys, magto-true yan. At dahil nag-true yan, magbe-break yan guys. Mag-activate ngayon tong break. Pag nag-activate yung break, i-stop yung program. Ibig sabihin, hindi na mapiprint yung number 4. Ang makukuha lang natin na output is 1, 2, 3. Kahit na yung program natin is meant to run from 1 to 5. Why? Kasi naglagay tayo ng break statement. Na kung saan nilagay natin yung condition na kapag kayong I nag-number 4, pigilan mo na. Nakuha ninyo. So, tignan natin kung gagana ba talaga. So, i-run natin. Ayan, mga tol, nakita ninyo. As you can see, ang nakuha lang natin is 1, 2, 3. Kahit na, supposed to be 1 to 5 yan. So, guys, alam ko kung gaano kahirap mag-aral sa mga tutorial videos kasi kailangan ko pang mag-backward, forward. Kaya naman, guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan doon na nakalagay lahat ng list of topics, definitions, code example, at saka mga code explanations. In fact, guys, mas marami pa siyang lamang impormasyon kumpara sa mga tutorial videos natin. And doon ko din nilagay guys yung mga link na mga unlisted tutorial videos. Pag sinabi nating unlisted, ito yung mga tutorial videos guys na hindi naka-public pero pwede mo mapanood kapag ka meron kang link which is nandun nga sa PDF. And napakahalaga rin guys na meron tayong notes kasi kapag ka magpa-practice na tayo mag-code, hindi na natin kailangan pang manood ulit ng mga videos kasi meron na tayong binabasa at tinitignan. So if you're going to ask me, is it worth it? Of course guys, it's worth it kasi mapapakinabangan mo to sa pagpa-practice at pag-aaral mo ng coding. So if you are interested guys, andyan yung link sa description sa baba. Back to the topic. Ngayon, para patunayan natin na 1 to 5 yan, tanggalin natin yung break statement. Buburahin ko. Bura na. Tapos i-run natin. So this time, dahil wala nang pumipigil, makakuha na natin yung 1 to 5. Ayun, nakuha ninyo 1 to 3 per 5. So ganyan natin ginagamit guys yung break statement. So yung next na pag-aaralan naman natin is continue.